Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalubos sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Ngayoy, dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari, sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samariya'y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa.
ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang pon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang pon lagi, sa harap niya manatili. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Ano po ang mga qualifications nila? Mga ordinaryong tao. Pero pinili sila ng Diyos. Hindi sila yung matataas ang pinag-aralan. Wala po. Marami sa kanila ay mga pangkaraniwang mangingisda. Pero sila ang binigyan ng napaka-importanteng misyon na ipagpatuloy ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Kahapon, ang ating ebanghelyo ay ang Panginoong Hesukristo, nagpagaling siya sa isang taong inaalihan ng demonyo at pagkatapos pinagaling niya ang mga may sakit sa mga bayan na kanyang pinuntahan, sa mga nayo na kanyang pinuntahan. Bawat sakit o bawat mga karamdaman ay kanyang binigyan ng kagalingan. At nakita niya ang mga tao na parang mga tupa na walang pastol. At siya ay nahabag sa kanila. At sinambit niya, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya manalangin kayo sa may-ari ng ubasan upang magpadala siya ng mga tagapag-ani, mga manggagawa. At ngayon,
ang pagpili naman ni Jesus sa 12 apostol. Ano ang kanilang gawain? Ang ipagpatuloy ang trabaho o misyon ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabit dito, nung panahon na yon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad. Binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Hindi po ba ang mga nagpapahirap sa atin madalas ay yung kalaban ng Panginoon? Ang kalaban ng Panginoon, ayaw niya na tayo ay manalangin. Ayaw niya na maging mabuti ang ating paglalakbay. Ayaw niya na maging malapit tayo sa Poong Nazareno. Ilalayo tayo sa pamagitan ng kasalanan, mga pagdududa, o sa mga bisyo na talagang kumbaga gugupo sa atin. Kaya naman, ang Panginoong Jesucristo, pagpili niya sa 12, binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. So, ang kanyang atensyon ay para sa kanyang bayan, para sa bawat isa sa atin. At nabanggit natin yung 12 alagad ng Panginoon. At ang 12 alagad na ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil, sa mga hindi Hudyo na bayan, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ganito po, di po ba narinig natin yung kantang Tupang Ligaw? Yung Tupang Ligaw. Sa isang kawan, pag may naligaw na tupa, ano ang gagawin ng pastol? Hahanapin niya. At ang Panginoong Jesucristo, ang Poong Nazareno, ay ang mabuting pastol na kapag merong tupa na naligaw, na wala sa kawan, umalis, naligaw, hahanapin niya. At pagbalik, kanyang ilalagay ito sa kanyang balikat at masaya na ilalagay sa kawan. At ito ang isa sa mga misyon, trabaho na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Naramdaman na po ba natin na kung minsan tayo yung nawawalang tupa? Nawawala tayo sa piling ng pamilya natin, ng mga kaibigan, o sa pamayanan ng ating simbahan. Ano ang dahilan? Kasalanan. Di po ba pag nakagawa tayo ng kasalanan, naramdaman natin malayo tayo. Kahit kasama natin yung pamilya natin, merong kakaiba na naramdaman natin. Pero ano ang gagawin ng Panginoong Jesucristo? Hahanapin tayo. Hahanapin tayo. So ang ibig sabihin, ang pagpili ng Panginoong Jesucristo sa 12 alagad, 12 apostol, ay para hanapin ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel upang hanapin, kalingain at alagaan tayo. Kung baga, tayo ba ay tutugon kapag tinawag tayo ng Panginoon na mag-alaga din ng ating kapwa tulad ng ginawa ng Panginoon Jesucristo sa ating 12 apostol na narinig sa ating ebanghelyo ngayon. Maaring sabihin natin, ay, baka hindi ko kaya, mahina lang ako, wala akong kakaibang katangian. Ay, hindi. Sige, ano ang katangian ng mga apostol na nabanggit? Si Pedro, si San Andres, Santiago at Juan, Mateo, Bartolome, Felipe, Jude Tadeus, Thomas, mga pangkaraniwang tao. So ibig sabihin, kapag tinawag tayo ng Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin,
Lord, wag na lang po ako. Baka po hindi ko kaya. Kung tayo'y magdedepende lamang sa ating kalakasan, di natin kaya. Pero ang gawain ay kanino? Sa Panginoon. Papalakasin niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kanyang biyaya at kapangyarihan. At hindi pwedeng sabihin, Lord, hindi ko kaya kasi lumaki lang ako sa farm, Your Honor. Hindi po yun. Hindi po yun. Bibigyan tayo ng kapangyarihan, kalakasan ng Panginoon. Papanibaguhin niya tayo sa kanyang biyaya. At mula sa 12 apostol, ilan ngayon ang miyembro ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? From 12 apostles, meron na tayo ngayong membership sa ating simbahan na 1.3 billion and counting. Ibig sabihin, mas dumadami pa. Imagine, kasi nagbigay ng pananampalataya ang 12 alagad, kaya naman nagampanan nila ang kanilang tungkulin. Ang ating simbahan ay nakasalig sa 12 apostol. Kung wala sila, nako, lagi na lang ba tayong direct sa Panginoon? Kung tinawag niya tayo, hindi niya ba tayo pwedeng gawing instrumento bilang kanyang tinig, bilang kanyang kamay, bilang kanyang paa na bibisita sa mga may sakit, bilang kanyang tainga na makikinig sa kwento ng ating mga kasama, sa mga gustong magbahagi ng kanilang sarili, sa kanilang mga pinagdadaanan? Di ba tayo pwedeng gawing instrumento ng Panginoon? Sa pagtawag ng Poong Nazareno sa atin, let's allow Him to make us His eyes, His voice, His ears, His hands, His feet, and of course, para maibahagi natin ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, opo, napakabuti ng Panginoon. Ang kanyang misyon ay ibigay ang balita ng kaligtasan. Kaya naman, bukod sa kanyang mga ginagawang kabutihan, pumili pa siya ng mga alagad na tinawag ng mga apostol para ipagpatuloy ang misyon ng kaligtasan. At sana atin ding ibigay ang ating paglilingkod ayon sa ating kakayanan. Mula sa Vatican II, sa Lumen Gentium o yung Dogmatic Constitution on the Church, sinasabi doon, number 17, na ang bawat binyagang Katolikong Kristiyano ay merong responsibilidad na ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. So, bawat isa sa atin ay kanyang isinusugo. Kasi sa binyag na ating tinanggap, naging alagad tayo ng Panginoon, kaya naman dapat nating ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Huwag po nating harangan ang biyaya ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Huwag po nating sabihin, hindi ko po kaya, mahina po ako. Ops, ang ating kalakasan ay ang ating Panginoon. At ang kanyang pagtawag sa atin ay napaka-personal na pamamaraan. Narinig natin ang mga pangalan at ang kanyang pagtawag sa atin, tinatawag niya tayo ayon sa ating kakayanan at narinig natin ang pagtawag niya sa ating mga pangalan. At nawa, tayo nga po ay maging extension ng kabutihan ng Poong Nazareno sa ating pamilya, sa ating pamayanan, at sa lugar na ating ginagalawan. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa pag-aanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal makulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin at pumili ng 12 apostol upang ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal, pag-aaruga sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Initintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.